Pasintabi po sa mga kumakain. Parang sinakop na ng langaw ang mga bahay ng mga residente sa Peñaranda, Nueva Ecija. Hindi ito maubos-ubos at ang itinuturong rason ay ang mga manukan sa lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Nabalutan ng mga langaw ang bawat sulok ng bahay na ito sa Peñaranda, Nueva Ecija. Mapa CR, hapagkainan at kwarto, nagpumpulan ang langaw. Isa sa mga residenteng apektado si Ron na higit 3 dekadang nakatira sa lugar. Matagal na raw silang nagtitiis pero iba raw ngayon. Tulad nga po sa coffee every morning, hindi mo siya pwedeng ibaba kasi for a second lang, for sure, mas mauna na silang magko-coffee sa inyo. And yung sa food, of course, hindi mo talaga pwedeng pabayaan kasi sila na yung nauuna na makahipo ng food. So parang imagine yung susubo ka pero may lumilipad sa face mo. So ganun siya kahirap. Iba-iba na raw ang sinubukan nilang insecticide at pati pagkakabit ng screen at paglalagay ng fly traps. Pero hindi umubra. Ito nga ang banyo nila, hindi nakaligtas. Ang puting tiles tila naging polka dot sa dami ng nagliparang mga langaw. So yung nasa video ko po, nagluto lang po ng breakfast yun. And then, naka-screen naman po lahat. Siguro na-open lang yung door ng once or twice. And then, nakita na namin sa bathroom namin na nandun pala sila lahat. Kahit sa gabi, pagtulog mo talaga, naaabala ka. Ang tinitignang posibleng sanhi ng pagdami ng mga langaw ang mga manukan sa lugar. Nilapit na rin ito sa lokal na pamahalaan. Na po ako sa mga sa mayor, vice mayor, and nakikita naman po nila yung mga videos from the municipal admin. Ang sabi po niya, i-check, and then nakapag-contact din po ako sa provincial under Governor Umali. So, nakapag-check naman po sila. May na-check po na 2 poultry actually. Pero yung isa doon, ang recommendation nila is for closure. So, wala pa po kaming update kung ano na po yung naging action pa po. Pinakamalaking pangamba ng mga residente ngayon ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Yung paa nila ay maaari ngayong makapick up ng mga mikrobyo, particularly mga pathogens na bacterial in origin. Pwedeng maging dahilan nito ng severe paglalagnat, mauuwi sa sepsis, o kumbaga kumakalat na mikrobyo sa ating dugo, and again, deadly at maaaring ikamatay. Panawagan ng mga residente, agarang aksyon. Po, magawa na ng action itong problema na ito kasi hindi na po siya healthy. Nakaka-stress na. This time, talagang malala na po talaga. So, we understand na kailangan po natin ng business dito sa bayan. But then, yung sana yung ma-actionan na to, yung permanently na Maliliit na ng mga insekto, malaki ang problemang idudulot nito sa isang komunidad. Hindi lang abala sa araw-araw, kundi banta rin sa kalusugan. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang Mukal Balita. Pag-usapan ba natin ang problema sa langaw sa Peñaranda kasama si Mobile Journal, Jazz Paredes. Ako, Jazz, talaga bang araw-araw na may merwisyo itong sangdamakmak na mga langaw dyan sa Peñaranda? No, Paps, tinanong natin kung araw-araw ba talaga o pag may mga event lang nangyayari. Pero base sa kwento ng residente, particular na ni Ron, ay kinuwento niya sa atin na araw-araw daw talaga ito, Paps. Ang sabi pa nga niya, yung fly trap na nilalagay nila, wala pang 20 minutos, puno na ng mga langaw. And yung spray na ginagamit nila, kakain ng mga insecticide o mga pest control, nauubos nila sa loob lang ng 2 araw. So talagang araw-araw na nga nilang napeperwisyo ng langaw, yung masakit din sa bulsa dahil gumagastos din sila makabili ng mga pang-control dun sa langaw, Paps. Nabanggit mo, Jazz, dun sa report mo, nagsagawa ng inspeksyon itong tanggapan ni na Governor Oye Umali, no? Ng Nueva Ecija.
At ang nakikita ba nila talaga ay yung poultry? Bakit gaano ba karami ang mga manukan doon? Totoo niyan, Paps, no? Talagang matagal na daw talagang problema itong fly infestation sa bayan ng Peñaranda. Oo. And totoo niyan, Paps, bumuo na sila ng task force para Oo. lang dito. Oo. Yung nakausap natin, Nueva Ecija Task Force Kalikasan, na kung saan nagkakaroon sila ng mga farm inspection, hindi man buwan-buwan, pero kada merong mga naririnig silang complaint or sa mga farm na bumabagsak sa sanitation, ay agad naman nila itong binibisita. And Paps, doon sa bilang ng mga poultry farms and piggeries, ang huli nating nasa liksik ay noong 2019 pa yung huling tala nila, na nasa 43 daw yung nasa Peñaranda. So, hindi natin alam, Paps, May mga kaso na nagkasakit. Ano wala ba? pa naman sa ngayon, Paps, pero yung bilang nung dami ng mga poultry, Paps, ay Yung nasa dami. 43. Oo. Pero 2019 pa itong tala nito, so posibleng dumami pa ito than following years. Kaya Oo. naman, mas nag-contribute pa dun sa dami rin ng langaw na na-experience ng mga residente dito, Paps. Alam mo, Jazz, bukod sa kalusugan, issue ng kalusugan, syempre, sinong bibili ng mga manok na manggagaling dyan? Kung talagang malangaw dun sa lugar, di ba? Okay, sa tagal ng issue yan, may nabanggit na raw bang solusyon ng LGU nila? Sa ngayon, Paps, no, yun nga, bukod sa pagkakaroon ng mga task force and regular na monitoring and inspection ng mga farms, may mga recent press releases din sila na kung saan kapag bumagsak sa sanitation code at hindi pumapasa dun sa standards na binibigay ng kanilang LGU at ng sanitation office, ay nire-recommend agad for closure or temporary closure hanggat hindi pumapasok sa standards yung naturang farm or mga poultry piggeries farm doon, Paps. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.